Welcome to Louisiana! Si Marit Espiton, Vice President po ng organization ito. Magandang araw po sa inyo, and ako po pala si Mary Grace, Ako po si Yuan. and kami po ay galing sa LSPU Santa Cruz, and nandito po kami para alamin po kung ano yung klaseng organization yung isinasagawa nyo dito po sa bayan ng Louisiana. Itong aming organization ay kung tawagan ay Louisiana Weavers Organization. Itinayo ito noong 2019 pero hindi siya kumbaga nag-ano kami ng 2020. Doon kami nag-umpisa para may itong hub na ito. Nag-ano kami ng mga member. Kumbaga yung mga member namin inano namin na kung gusto nilang sumali dito sa aming organization, marami naman sumali. Tapos, mayroong isa pa na nag-conduct sa amin na talagang si Consiala Ellen Chope. Siya ang sa amin, nag-provide nito para ang Louisiana Weavers ay maitayo itong samahang ito. Ano mga produkto po ang ginagawa niyo at magkano po ito? Yan, tulad ng mga ganung bayong, manukan. Ang manukan ito ay 20 pesos, ibebenta namin ng 25. Ganun. Magkano po? 20 pesos naming bibilhin, tapos pag bibilhin namin siya ng 25 pesos, ng 20, bebenta namin ng mga 30 pesos, ganun. Tapos, iba-ibang klase, may mga sombrero, may tapipi, tapos yung ganung bag na, yun, pack bag, saka market bag, yun. Yung mga naggagawa po ng mga ganitong klaseng produkto is volunteer po ba o pinapasahod? Hindi, kumbaga, sarili nila ang pandan, tapos, kumbaga, ibebenta sa amin. Nakuha sila, yung iba nabili ng pandan para magkamero sila na yung iba naman, kinukuha talaga sa pandanan. Yung hina-harvest, kumbaga. Bali, sino po yung beneficiary niyo, yung mga customer po na laging bumibili dito? Ang beneficiary namin ay member din. Member din? Oo, member din. Kumbaga sila kaya kami ng mga member, kumbaga para sila ay sa amin na magbili, hindi na sa iba. Kumbaga dito na sa aming organization. Ilan taon niyo na pong ginagawa to? Nag-umpisa na ay 2020 kaso napatigil ng 1 year. Then buksan uli noong December 2022. Ngayon, ngayon nagpagawa na kami nitong hub or parang magwa 1 year na rin din. Talagang ginagandahan ang gawa ng bag namin. Tapos nilalagyan namin sila ng mga design o sa loob lining ni zipper para mas lalong gumanda. Yun. Nililinis talaga namin para pang-export quality ganun. Ano pong may advice sa mga entrepreneurs or kagaya namin estudyante na magsisimula ng ganitong business po? At kung paano magmula na mapatibay ito? Kami sa ngayon, baguhan pa lang kami, kumbaga, pa lang kami ng mga gagawa ng mga bag. Kumbaga, volunteer muna ang mga member na magdo-donate sila. Halimbawa, ng 5 bayong. Kung anong klaseng ginagawa, bottle wine, tapos do-donate sa amin para ibebenta namin, mabenta naman sa kanila din. Ang maipayo ko sa mga ibang magtatayo ng organization, kailangan ay may tiwala, tiyaga, at may pagkakaisa. Yun ang importante. Kailangan sama-sama. Pag kami magagawa ng ganito, yan sama-sama. Ganun. Gaano po kalaki yung organization niyo? Sa ngayon, ang aming organization ay ang member namin nasa 300 plus na. Ganun na kalaki. Ito po bang organization is may nararanasan po ba kayong mga problema po? Ay, naku, sus Maria, napakadami.
Hindi naman kami totally inano. Kumbaga, parang tinira din kami ng isang konsehal na parang sinisira ang aming organization. Hindi naman kami sumuko. Nilabanan din namin siya. Yun. Ang tumira sa amin. Kaya lang, sige lang, fight ng fight lang kami. Hindi kami sumuko sa kanila. Sabi ko, bakit kami susuko? Eh, lalaban din kami sa kanila. Yun, ang experience sa amin. Ang problema, makaharapin mo. At saka ang isa pa namin i-advise talaga sa mga kabataan, talaga yun ang number one namin kailangang anuhin ang mga kabataan dito sa Louisiana kasi ang mga kabataan hindi na sila nag-ano ng ganyan, naalala. Ang tutok na lang ng kabataan, cellphone, mga nasa gadget yun. Or social media Kailangan, na lang. kailangan namin i-training din dito pag gusto mo magpa-training, tuturuan namin sa paglalaga ang mga kabataan.